Hello mga ka-offloador sa Pinas Market, mga kadudol sa US Market. Komostamos mi amigos? Ngayon ay June 12, Independence Day sa Pilipinas kaya walang trading. So mag-review lang tayo sa mga yung kahapon, anong nangyayari ano. So meron tayong, ang i-review natin yung mga foreign buyers, foreign vote o mga binili ng mga foreigners, ano, magkano ang binili, kung sino-sino yung mga stocks na yon. So titingnan natin. So bago ang PCI nasa 5,019 nag-close, down siya ng 0.53. So ganun pa rin. So services, mining, wala namang pagbabago. So ICT, yung humatak nito, Ayala Corporation. So, yan sila yung mga most active na now, malaki din, no? So, titingnan natin to silang mga kanilang mga binili ng mga foreigners, ano? Meron tayong napulot dito na record dito sa PACI. Yan, ito. Ito yung nakuha nating report sa net foreign buying slash close and open parenthesis is selling. Yung mga may close and parenthesis, selling yan. Buying naman yung wala, ano. So, top number 6, ito palang ano, na-download ko to siya sa ano, pag pumunta kayo sa Philippine Stock Exchange na portal, puntahan nyo itong market information. Tapos, click mo yung market reports. So, dito, makikita mo yung ano, yung mga naganap noong araw na yun after ng closing, ano, yung nagaganap na mga, sana yon yung market reports, hindi pa lumabas. Yan. Ito yung market reports. So, medyo mabagal lang. Tapos, i-download nyo tong yung daily, hindi yan, yung 11, itong in of the quotes. So, ayan yan, quotes, in of the day. So, ito yung i-download nyo, click nyo lang yung PDF, tapos i-download nyo na yung, ano dito, makikita ninyo na yung mga reports nila, di ba? So, ganun lang paghanap sa reports na to. So, tara let's umpisa natin. Top number 6. So, ang top number 6 natin na malaki yung binili ay si GT Cap. Kung i-search natin dito si GT Cap, sa search natin. So, meron siyang 26 na binili. May mga foreigners na bumili na 26 million, pero yung ang kabuuhan niya is 88 million. So, ibig sabihin yan, so, retailer o nasa Pinas lang yung iba nito, ano, mga 62. Ganon. So, kayo lang mag-multiply, multiply, magbawas. So, ito yung kabuuan 88, pero yung 26 niyan ay mga foreigners. So, magandang pangitain, ano. Titingnan natin yung so nag-up naman siya 1.49%. Titingnan natin kung anong ginawa doon sa, so ano, so nag-open siya dito, tapos bumagsak, tapos umangat, ano, bumalik dahil nga itong may mga foreigners na bumili. So, pero ibig sabihin, ano pa rin, di ba? Kasi bullish pa rin siya kasi wala namang ano, may yung ano, puro bili, ano. Puro bili siya, bullish pa rin. So, GT Cap, mas marami ang buying. Tingnan natin sa 1 hour time frame. So, yan dito, tingnan mo, umataw dito, yan, pumasok yung mga foreigners na yan. Pumili. Pero dito yung may volume, nasa huli eh. Ito, so dito, maraming mga retailer dito, maraming bumili. Dito may kukunting ilang foreigners dito sa last na pumasok, ano, na ano. So, bullish na bullish si GT Cap. So, baka si GT Cap, lipat lang natin yan dito, ganyan. So, kailangan niyang i-break itong 480. Yan, para humataw siya dun sa taas. Kasi dito, nag-resist na rin yan eh.
So, kailangan niyang i-break itong 480 para mapunta siya doon sa taas. Meron naman tayong ano dito, isang resistant din. So, pwede mag-pull back. Pagdating diyan, pwede mag-pull back tapos mag-bounce back. Ano? So, titingnan natin kung tuloy-tuloy ba to si GT Cap. Na umangat na. Medyo ipit pa tayo. Nasa ano pa tayo eh. 525 tayo nakabili. So, malayo-layo pa ang biyahiin. Nandito sa sell order block na pula tayo. Nakabili. Nabili natin to dahil ditong dividends. Ano? So, may natanggap tayong dividends diyan. So, okay na rin. So, long term, target ng mga broker natin ay 680, 878. Yan namang mga ano diyan, di ba? So, dito, 680. Dito sa channel yan, kinuha. Dito, kinuha yan sa channel si GT Cap. So, yan si GT Cap. Next is BPI. 26 million. Oh, tama. So, BPI ay 33 million ang binili. So, titingnan natin si BPI. Ano bang BPI? Search natin BPI. So, BPI merong... Oy, bakit? Iba yung pinakita mo. Ayan. So, BPI merong 33 million. Ano? 111 yung value. Tapos, 33 niyan ay... tawag niyan. Anong nangyari? 33 million ay foreign boot or foreign buy. So, close 90. So, titingnan natin yung charts. May 33 million. Parang hindi nag-reflect yung 33 million. Ano? Tapos itong 111 million. Parang hindi pa nag-reflect kay BPI eh. Parang, so tingnan, burahin nga natin to para makita natin anong bakit parang hindi siya nag-reflect sa laki ng ano, tapos diyan lang siya napunta. So, nag-buy and sell. Nagkaroon ng buy and sell. Ano? Tingnan natin sa 1 hour time frame. So, dito, ito 30, ano ba yung volume niya? Volume is 1 million yung volume. So, kung titingnan mo dito sa ano niya, ilang 356 lang yung pinakamataas eh. So, ilang ano yan? Ilang kandila yung 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung 356,000, multiply mo siya ng 6 na oras. Sabihin na lang natin, pareha sila 356, ano? Times 6. So, 2,000, 356,000. So, 2 million. So, 2 million dito, BPI is 1.2. So tama siya, nag-reflect siya yung ano niya. Yung, kasi, inano lang natin na harap na natin na 356,000 eh. So, lumabas 2 million is, hindi naman siya ano, yung iba diyan, ano lang naman, maliit lang naman. Hindi lang natin makakita gaano kung ilan yung recorded dito sa per hour. Ito, yan, 34,000. So, parang ano yun. So, tumama yung, pero dito siguro, dito yung huli. Dito sa huli yung mga foreigners na pumasok eh. So, hindi maliit lang yung movement, ano? Na ano, kung samantalang kung mayroong ganyang 111, dapat malaking impact na yan eh. Ewan ko kung nag-reflect ba yung lahat na yan dito pero tama naman yung volume. Pero yung amount ba, hindi siya ganong ano, dapat sana humataw yung ano na yan, yung ano. Kasi kung titingnan mo dito, 1 point, ano lang pala, 1.2, ayan, 1.2 nga, tumama. So, may mga foreigners na pumasok, ano, so, magandang pangitain kung ganun na siya, ano, 33 million.
So baka si BPI ay ano na tayo dito, baka hahataw na 'to sa taas. So dito, si BPI tingnan natin bukas sa Lunes kung kaya niyang umangat doon sa taas ano. May magagandang balita, sa US. So dito sa ano, parang may mga ano na sila na hindi pa naman na pinal, pero meron ng mga ano 'no, so tigil muna yung sigalot dito, tapos parang ma-final na yung mga gusto ng bawat, side ano. So baka dahil diyan, sa Lunes gaganda yung takbo ng ano natin, merkado. Aangat yung mga ano natin diyan. So, mga stocks value sa Lunes titingnan natin kung ano ba yang balita sa Middle East. So next si Ayala Corporation. Si Ayala Corporation meron tayong 183 na foreign boot. So Ayala Corporation mga binili. Ayala Corporation, where is Ayala? Ayala. So Ayala Corporation meron tayong 183 million. So halos foreigners ang maraming bumili ano sa kay Ayala. So more than 50%. So mas marami yung mga foreigners pumasok kay Ayala Corporation. So nasa baba si Ayala. So last nating vlog angat, pero mas pinili niya yung bumagsak ano dahil may nakita tayong support dito So tinagos niya yan, tinagos to. So saan to patungo si Ayala? So ibig sabihin ay mura na siya. So kaya nag-form siya ng medyo doji nga may kunting body na sa taas at may ano, parang hammer na rin yung kandila. So bullish siya no. Sa laki pa naman ng foreigners na pumasok, 183. Pero maliit lang yung up niya, 0.26 lang. So titingnan natin, kabuuhang volume is mahal kasi siya 386 kaya maliit lang yung volume din na ano no. Yung volume is 750, maliit lang. So dapat pala yung volume ang dapat tingnan din natin. So maliit lang yung volume. So kaya maliit lang yung hataw din. So makabangon na kaya itong Ayala Corporation? Sa long term downward kasi siya Bumuo siya ng reverse reverse cap Ang ginawa niya baliktad ganun. Ibig sabihin diyan punso-punso lang 'to si Ayala dito para magbuo ng hawakan. Tapos baka dito pa yan siya pupulutin sa baba kasi ano ba yung IPO niya? So yung IPO may COVID pa dito, parang gustong bumalik sa COVID time si Ayala So titingnan natin kung ano ba 'to, reverse ba 'to na or magkaroon siya ng panibagong pattern si Ayala Corporation. Now it's now. So si Now naman, sabi natin dito nung may humataw siya bumili, so babagsak or pwedeng umangat. So bumagsak talaga pinili niya si Now. So pinili niyang bumagsak. Tapos ngayon binalikan siya ng mga foreigners. So may naman siguro 'to na tunugan yung mga foreigners Bakit so pwedeng si Now may 90 million yung niya, ano ba yung binili. So now is now. Today is the now. So Now Corporation may volume na 4 million. So 90 million yung so foreigners lang yung bumili. Ano ba to 90 million o 90,000 pala to? Hindi pala yan, akala ko ito may apat na pala sama pa yan si Now. Di bali, 90,000 lang pala yan yung
Nakita ko kasi hindi ko napansin 'tong 4 na 9. So, sorry folks. Pero 'yan 'no, umataw si Now. So, hindi pala 'yan na ano, 90,000,000, 90,000 lang pala. So, 'di bale, si Now is puwedeng talagang ano 'yan, so may umiikot o magmamasid na mga foreigners ano. So, puwedeng gumanon si Now diyan, puwede niyang i-break 'tong ano natin dito, sa taas. Dahil nga, nag-form siya ng bullish flag, ganyan. So, nasa loob pa rin siya ng bullish flag. So, puwedeng, humataw 'yan si Now sa pataas ano. So, wala na 'to, binitawan ko na, wala na akong hawak nito kay Now, eh. Dati meron ako dito, 'yan, 0.91 na nga, eh. Tinamad na akong maghintay. So, bininta ko na lang tapos binili ko siya sa ibang ano, stock. So, 'yan si Now. ICT, 132 million. Alam niyo naman sa ICT, eh, humataw-hataw pa rin. So, target price daw ni Maya Bank yata, 1,000. So, hinahanap pa rin natin yung point tray kung saan ba yun matapos. So, wala pa rin. So, hindi na tayo ganong mag-ano dito kay Now, ICT kasi mahataw pa siya, eh. Ang sa akin lang ito, hindi ko 'to papasukin kasi, puwede din naman pasukin niyo kasi, puro may ano, eh, may foreigners na pumapasok, eh, ibig sabihin ano, pero ang ano kasi dito, masyadong taas na siya, eh. So, kailangan niya magpahinga muna, mag-pullback ng malaki-laki din. So, pero wala pa naman, so bili lang ng bili. Tapos 'pag medyo ano na, pakiramdam na may kumita naman kayo, take profit kasi anytime soon, dahil pinasok nga ng foreigners, 'pag kumita 'tong mga foreigners na 'to, bibenta yan, babagsak na naman nila yan, 'di ba? Gano'n yan, eh. So, lagyan natin ng date pala 'to, para 11 June para matandaan natin. May records tayo sa mga medyo 'yan si, ICT. Next, si RLC. So, si RLC is 1 billion ang binili. 1.8 billion. Tama ba 'yan? O baka ano naman ako magbasa. RLC. Saan ba 'yan, RLC? 'Yan. 'Yan 'no, tama nga, eh. 'Yun na naman 'no. Ba't kasi ito mag-ano, eh, 1 billion lang pala, 1 million lang pala 'yan. So, ito kasi ba't kasi yung ano nila report may decimal pa. Puwede naman ang hindi na kailangan yung decimal na 'yan. So, dapat, tinanggal na nila 'yan para hindi tayo maano. So, mali na naman yung dalawang mali yung ano natin. Pero 'di bale, 1 million lang pala 'yan. So, akala ko kaya pala tingin ko kanina yung ano, hindi siya yung parang yung presyo hindi nag-reflect sa value, eh. So, si RLC wala pa rin, nagkonso-konso. Although pinasok na siya, pinansin konti ng mga foreigners, so diyan lang yan siguro mag-ano-ano lang 'to si RLC diyan. So, makakahataw ano. So, yan lang po ang ating, review. Gano'n, bullish flag pa rin siya. So, wala tayong trading ngayon. So, yan lang po. Maraming salamat sa ating mga viewers at sa ating bagong subscribers. Sino ka man, maraming salamat. Daghan salamat sa inyong tanan. Tara, Leeds! Pasok bukas. Isang araw lang yung pahinga. Okay, yan na po. Maraming salamat, babus!